Guys, huwag kayong magdadalawang isip or malilito kung kukuha pa daw ba ng OEC or ng OEC exemption dahil nga naka-green na yung kanilang OFW Pass. At kung OEC pa din daw ba or OFW Pass na ang gagamitin pabalik sa ibang bansa. May mga OFW din na nag-share na ini-encourage daw sila ng mga taga-Polo Office nung nagpa-verify sila sa ibang bansa na hindi na daw kailangan ng OEC, kaya OFW Pass na or sa OFW Pass na sila kailangan mag-register. Iba naman ito sa sinasabi sa immigration or ng mga immigration officer dahil sila mismo ang nagsasabi na OEC pa rin ang gagamitin pabalik sa ibang bansa dahil nga hindi pa maayos ang OFW Pass. Kaya nagkakaroon ng pagkalito at pagkabahala ang mga OFW dahil sa sinasabi ng ibang taga-Polo sa ibang bansa. Lalo na't marami pa rin OFW ang hirap makapag-download ng DMW mobile app at makapag-register sa OFW Pass. Yung iba naman ay nakapag-register na sa OFW Pass at nagpa-verify na nga sila ng kanilang kontrata kahit exempted naman sila sa OEC. Pero ganun pa rin, nakapula pa rin ang kanilang OFW Pass. Yung iba naman ay mali-maling impormasyon ang nakalagay. Ganito lang ang simpleng sagot dyan guys at paulit-ulit na nga natin itong sinasabi na hanggat wala pang formal na anunsyo ang DMW tungkol dito na OFW Pass na ang gagamitin pabalik sa ibang bansa ay mananatili pa rin tayo sa paggamit ng OEC or ng OEC exemption. Kaya huwag kayong malilito guys, mas safe kayo kapag OEC or OEC exemption ang dala nyo. Maghihintay pa tayo ng formal na announcement ng DMW tungkol dito. At nag-message nga ako sa DMW guys or sa mga taga DMW kung ano ang update ngayong October tungkol sa OEC or OFW Pass. Ang sabi naman nila guys, hanggat hindi pa maayos ang OFW Pass dahil nga hindi pa ito fully operational, ay valid pa rin gamitin ng OEC or OEC exemption pabalik sa ibang bansa. Though may mga OFW na rin na nagsasabi na nagamit na daw nila ang kanilang OFW Pass nung bumalik sila sa ibang bansa. Pero maraming OFW ang napakisuyuan natin na tanungin ng immigration officer sa pagbalik nila sa ibang bansa kung pwede nang gamitin ang OFW Pass. Pero ang sagot ng immigration officer guys ay OEC pa rin ang gagamitin dahil nga hindi pa maayos ang DMW mobile app. Kaya guys, sa mga OFW na pabalik sa ibang bansa ngayong araw or bukas, pakitanong naman sa immigration officer tungkol sa OFW Pass kung pwede na daw ba ito gamitin. Para naman malaman natin ang update at paki-comment sa description ng video na ito para ma-share naman natin sa mga kapwa natin OFW. Malaking tulong yan guys. Sa mga nagtatanong naman kung automatic daw bang magiging green ang QR code sa OFW Pass kapag nakapag-acquire ng OEC exemption, ang sagot guys ay yes, posibleng maging green ang OFW Pass mo kapag nag-acquire ka ng OEC exemption. Pero posible ring hindi dahil iba-iba ang experience ng bawat OFW. Yung iba nga kahit exempted na sa OEC at nagpa-verify sila ng panibagong kontrata para maging green lang yung kanilang OFW Pass, pero hindi pa rin guys, naka-red pa rin yung QR code ng kanilang OFW Pass kahit nagpa-verify na sila ng kontrata. Meaning nito guys ay hindi pa talaga maayos ang OFW Pass system at hindi pa maayos ang DMW mobile app. Kaya mas safe kayo guys kapag OEC or OEC exemption pa rin ang dala nyo pabalik sa ibang bansa. Maghihintay pa rin tayo ng announcement ng DMW tungkol dito. At after ilang week ay magtatanong ulit tayo sa DMW ng mga latest update. At sa mga OFW naman na may pangangamba at may mga katanungan, ay pwede kayo dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7 at hindi sila nagsasarado. At pwede rin kayo guys magpa-print ng OEC exemption nyo sa kanila. Pwede nyo rin ipa-retrieve ang PAPSBAM account nyo sa kanila kung hindi nyo na ito mabuksan. Take note guys na yung mga 4 OEC exemption lang ang pwede dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA at magpa-print ng kanilang OEC exemption. Pero yung mga OFW na may mga dalang Polo verified contract, for example yung mga nag-change employer, ay sa mga POA branches kayo sa labas kukuha ng updated OEC nyo. Pero may bago ngayon guys sa PAPSBAM account nyo na kapag nagpa-verify na kayo ng inyong kontrata sa Polo Office sa ibang bansa, ay automatic nang mababago ang employment status nyo at employment information nyo sa inyong PAPSBAM account at pwede nyo nang i-print ang inyong OEC. Napakarami ng OFW ang nag-share nito. Meaning nito guys, kung updated na ang OEC mo dahil nga nakapag-verify ka na ng kontrata sa ibang bansa, kahit pa nag-change employer ka,
ay hindi mo na kailangan pa pumunta sa opisina ng POA dahil kailangan mo lang ito ipaprint dahil nga na-update na ito sa Polo nung nagpa-verify ka ng kontrata. Pero yung mga OFW na hindi nila mabuksan ang kanilang PAPSBAM account ay kailangan pa rin nila magsadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nila, dala ang kanilang Polo verified contract galing sa Polo office sa ibang bansa para makakuha sila ng kanilang updated OEC. Sa mga hindi naman nakakaalam ng mga latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, ngayong buwan ng Oktubre ay mayroon akong video na ginawa na ilalagay ko yung link sa description ng video na ito para mapanood nyo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.